Mga kwentong sumasa inyo, mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, ako si Hener, 71 anyos at kasalukuyang nakatira sa Lobo, Batangas. Napasulat ako sa inyo dahil na rin sa matinding paghanga ko sa inyong pagsasadula. Ngayon pa lang ay nagpapasalamat na ako sa pagbibigay buhay ninyo sa aming mga kwento. Nais kong ipakilala sa inyo ang pinakamamahal kong asawa na si Pilar. Nagkakilala kami nung ako'y 20 anyos pa lang. Magkaklase kami noon sa pinapasukan naming universidad. Si Pilar ang unang babaeng aking inibig. Matyaga ko siyang sinuyo ng halos 2 taon. Saka lumambot ang kanyang puso para sa akin. 2 taon lang din kaming magnobyo't nobya, saka ko siya niyayang magpakasal. Nabiyayaan kami ng 3 supling. At sa awa ng Diyos, naging matibay ang aming pagsasama sa loob ng mahabang panahon. Kung tatanungin niyo ko kung anong sikreto namin ni Pilar, 3 puntos lamang ang aking maibibigay. Una, si Pilar ang laging tama. Si Pilar ang masusunod at si Pilar ang numero 1 sa buhay ko. Hener, gusto mo pa ba ng ulam? Hindi na. Ayos na ako. Si Jacqueline ba nasa na? Pati pa nakakauwi. May group study daw sila eh. Doon naman sa library ng eskwelahan. Sige. Kumain lang kayo ng kumain. Marami pang ulam, ha? O ano? Sasabihin mo ba? Sandali, huwag kang atat. Albert, Bernard, ano ba yung ginagawa nyo dyan? Kanina pa kayo nagbubulungan eh. Ang gulo-gulo nyo. Si Kuya Bernard po kasi may sasabihin daw sa inyo. Alam mo, ikaw, masyado. Tagal mo eh. Ano ba yun, Bernard? Sige, magsalita ka. Pa, buo na po yung desisyon ko. Titigil na po ako sa pag-aaral. Bernard, ayan ka na naman ha. Ma, matagal ko na po itong pinag-isipan gaya na sinabi niyo sa akin noon. Pero ganun pa rin po yung desisyon ko. Hindi ko na po kayang pagpatuloy yung pag-aaral ko. Hindi na po ako masaya eh. Hindi ko na po nakikita yung sarili ko na maging doktor. Diyos ko naman, Bernard. Pa, kumikita naman ako eh. Saan? Doon sa ginagawa niyo ng kaibigan mo. Yung pagbabuy and sell ng kotse. Opo. Anak naman. Alam kong marangal na hanap buhay yon. Pero iba pa rin kapag may diploma kang Ma, alam naman nating wala sa diploma yan eh. Yung isa kong ang pinsan, si Kuya Hector, graduate, cum laude pa. Pero nasan ngayon? Wala, tambay sa kanila. Si Ate Ines, yung anak ni Ninong Nelson, nursing graduate yun, di ba? Pero yun, di na nakapagtrabaho, nabuntis ng maaga. Bernard naman. Hindi mo pwedeng ikumpara yung sarili mo sa buhay ng ibang tao. Hindi, Ma, ang punto ko kasi, kaya kong gawing mas maganda yung buhay ko kaysa sa kanila nang hindi nakapagtapos ng kolehiyo. Kaya kong yumaman sa sarili kong paraan. Yun lang naman yung gusto nyo, di ba? Yung maging matagumpay ako sa buhay. Pues gagawin ko yun kahit wala ng diploma. Hindi pwede yung ganong pag-iisip, Nak. May tiwala naman ako sa kakayanan mo dyan sa hanap buhay mo. Pero dapat mo pa rin gawing prioridad ang pag-aaral at makapagtapos. Bernard, Nak, sinasabi ko sa'yo, mas malawak ang magiging oportunidad mo Ano sa... ba yan? Paulit-ulit naman tayo. Ano? Di mo ba ako naiintindihan, Ma? Hindi na ako masaya. Ayoko na.
Bakit mo ba kasi pinipilit gawin yung isang bagay na ayaw ko? Kayo kaya lumagay sa posisyon ko, pilitin kitang gawin yung ayaw mo, di ba? Uy, kuya. Hindi, si mama eh. Bernard, naiintindihan ko ang Ay, sentimento mo. hindi ma. Wala ka naiintindihan sa akin eh. Kasi kung naiintindihan mo ko, hayaan mo akong gawin yung gusto ko, hindi yung ganyan. Lahat dito sa atin, suportado, maliban sa'yo. Ikaw lang yung pumipigil sa akin, tuparin yung mga pangarap ko. Bernard, hindi ko O naman... para sa'yo, di bali na miserable ako, basta masunod ka lang. O di ba, yun ma? Oh, Ener, saan ka pupunta? Hindi ka pa tapos Hindi ka nga ritong bata ka, ha? Uy! Ener! Ha? Sino ka ba sinakakala mo, ha? Ang kapal ng mukha mong pagtaasan ng boses ang asawa ko. Nakakalimutan mo yata kung sino ang nagsilang at nagpalaki sa'yo, ha? Ma, hindi ako makahinga. Gusto mo ka mong tumigil sa pag-aaral? Ha? Sige, tumigil ka. Pero lumayas ka na rin sa pamamahay ko. Ngayon din! At kapag umalis ka, siguraduhin mong wala kang dadalhing mga gamit na asawa ko ang bumili para sa'yo. Total pinagmamalaki mong kumikita ka na, hindi ba? Ha? Ano? Pwes, mapadamit, sapatos at kahit yung deodorant na pinapapahid mo. Basta galing sa asawa ko, hindi mo dadalhin. Ener, tama na. Napakayabang na ito. Nakaasa ka pa rin naman sa amin. Lumayas ka na! Ener. At sa susunod na basusin mo ang asawa ko, hindi ako magdadalawang isip na basagin yung pagmumukha mo. Naintindihan mo? Sagot! Opo. Wisit ka. Walang modo. Pilar, nakauwi na ba si Jacqueline? Oo, kanina pa. Okay, patayin mo na yung ilaw at matulog na tayo. Alas 11 na, oh. Oo, sandali lang Maglo-lotion lang ako. Talihan mo na't napipikit na ako. Oo. Oh, bakit natatawa ka dyan? Kinikiliti mo ba sarili mo? Ano ka ba naman? Papahid ka lang ng lotion, natatawa ka pa. Naaalala ko lang yung ginawa mo kanina. Kanina? Oo, nung kinwelyahan mo yung anak mo. O ano namang nakakatawa ron? Napakagwapo mo sa ginawa mong yun. Talaga ba? Naalala ko bigla kung paano mo ko ipagtanggol nung bata-bata pa tayo. Hindi ka pa rin nagbabago. Gano'n naman kasi talaga. Kailangan maunawaan ng mga anak mo na hindi ka nila pwedeng bastusin na lang porket napakabait mo. Kasi ako makakalaban nila. At kahit kailan, hindi ko sila kakampayan, no? Dahil para sa akin, kung ano ang gusto mo, yun ang dapat masunod. Paano kung ako naman talaga yung mali? Diba, hindi mangyayari yun. Dahil sa tinagal-tagal ng pagsasama natin, isa lang ang masisiguro ko sa'yo. Ikaw ang laging tama. Hindi naman. O sige nga, kailan ka ba nagkamali? Nagkakamali rin naman ako Pero pinagbumukha mo pa rin tama yung mali. Kaya ganun din yun. Sira ulo. Pero wag kang mag-alala. Mukhang naunawaan naman ni Bernard ang naging pagkakamali niya. Humingi na siya ng tawad kanina bago ako umakyat. Buti naman. Dahil kung hindi, itutuloy ko talaga yung pagpapalaya sa kanya. Teka nga, hindi ka pa ba tapos dyan? Halika na, matulog na tayo. Akala ko ba gusto ko ang laging masusunod? Bakit minamadali mo ako? Oo nga, pero magkaroon ka naman ng konsiderasyon sa asawa mo. Napipikit na ako eh. Eto na. Matulog na tayo. Yakapin mo na ako. Ako ang yakapin mo. Ay, miya na pala at baka malagkit ang kapa. Tony, ni minsan ay hindi ko kinampihan ang sinuman sa mga anak ko. Sa tuwing merong hindi pagkakaunawaan si Pilar at ang mga anak namin, lagi akong handang sumuporta sa aking asawa. Alam ni na Jacqueline, Bernard at Albert na walang saysay ang magsumbong sila sa akin. Dahil alam nilang lagi kong papanigan ang kanilang ina. Malaki naman kasi ang tiwala ko kay Pilar. Matalino siyang babae, magaling magpatakbo ng tahanan, at napakamaalaga sa amin na kanyang pamilya.
Kaya bilang ganti ay ginawa ko ang lahat upang mabigyan si Pilar at ang mga anak namin ng komportableng buhay. Tony, masayang masaya ako sa buhay ko kapiling ang aking asawa. Pero habang tumatanda, doon na dumarating ang mga pagsubok. Nariyan ang isa-isang pag-alis ng aming mga anak para tahakin ang kanilang sariling buhay. Kalaunan kasi, kami na lamang ni Pilar ang naiwan sa aming tahanan. Ang panganay naming babae ay nasa Amerika. Nasa Maynila naman ang dalawa pa. Masaya pa rin naman kami ni Pilar kahit kaming dalawa na lang. Hanggang may nangyaring bumago sa aking buhay. Pwede na kaya to? Baka matibay naman ang pagkakagawa ko. Teka nga. Parang nahihilo na ako sa init ah. Kailangan ko ng malamig na tubig. Pilar! Pilar! Dalan mo nga ako ng tubig. Pilar! Baka nasa taas si Pilar. Ano nga lang kukuha ng tubig. Ay. Diyos me, napakainit ng panahon. Parang masarap din uminom ng Diyos ah. Nasaan na ba si Pilar? Pilar! Pagtimpla mo nga. Pilar, ano ginagawa mo dyan sa sahig? Bakit ka nakahiga dyan? Huh? Pilar! Pilar! Gumising ka, Pilar! Pilar! Gising, Pilar! Pilar! Hospital. Dadalhin kita sa hospital. Halika, Pilar. Bubuhatin kita. Pilar! Pilar! Dadalhin kita sa hospital. Tulong! Tulungan niyo kami! Tulong! Yung kasama ko, tulungan niyo kami! Tulong! Josephine! Josephine si Pilar. Nawalan ng malay. Hindi magising. Sandali ho, tatawagin ko yung asawa ko. Sige, sige. Punta na kayo sa kotse namin. Sige. Pilar, Pilar, gumising ka. Ano ba nangyari sa'yo? Pilar! Pilar! Pa, kanina pa kita hinahanap. Hindi mo sinasagot yung cellphone mo. Kako, nakailang tawag na ako, hindi ka sumasagot. Walang tunog yung cellphone ko eh. Eto pa, kailangan niyo po itong sulatan tsaka may mga papermahan din po kayo. Para po yan sa pagdadalan kay Mama. Yung memorial chapel na mag-aasikaso kay Mama. Ikaw na bahala dyan, Bernard. Pa, ikaw ang kailangan pumirma dito. May mga kailangan ka ring sagutin eh. Bernard, marunong ka naman magbasa. Kayang-kaya mo na sagutin yan. Pa, hindi ko kaya, anak. Hindi ko kayang pirmahan yan. Ayokong pirmahan yan. Nakasalanan ko eh. Kasalanan ko. Pa, ano bang sinasabi niyo?
mas malakas lang sana ako, mas mabilis kong madadala sa ospital ang nanay mo. Kaso napatagal eh. Dahil sa lintik na katawan na to. Anak, napakahina ko na. Pa, sinabi na ng doktor noon, di ba? Mahina na talaga yung puso ni Mama. At sana nandun ako sa loob ng bahay. Kung hindi ko siya iniwang mag-isa sa loob, baka naagapan pa si Pilar ko. Pa, Kasalanan ko. Ano kasalanan ko? hindi. Wala kang kasalanan pa. Hindi mo naman... Anak, patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako, anak. Pa, Patawarin sana ako ni Pilar. Tony, 68 anyos, si Pilar, nung siya'y mawala. Mahina na kasi ang puso ng aking asawa. Pero sinisisi ko ang aking sarili sa nangyari. Kung nasa tabi lang sana niya ako, agad ko siyang madadala sa ospital. Sa totoo lang, hindi ko na matandaan ang mga eksaktong nangyari noong mga sumunod na araw. Wala ako sa aking sarili. Pagdadalamhati ang nanguna sa akin. Buti na lang at nariyan ang aking mga anak. Sila ang nag-asikaso ng burol ng kanilang ina. Ang tanging nasa isip ko lamang kasi noong mga panahon na yun, matinding pighati at pangungulila sa aking asawa. Marami na nga akong naisip na hindi magagandang bagay para masundan ko na agad si Pilar. Pero alam ko na hindi ako makakapasok sa langit kapag itinuloy ko ang mga yun. Kaya Tony, nanalangin na lamang ako sa Diyos na sana'y wag na niyang patagalin ang pagkakawalay ko sa aking pinakamamahal na si Pilar. Tony, nakahimlay ang aking asawa sa sementeryo hindi kalayuan sa aming tahanan. Sumasakay lang ako ng tricycle para madalaw ko si Pilar. At araw-araw kong dinadalaw ang aking asawa. Nagdadala ako ng mga sariwang bulaklak. Minsan ay halos doon na ako nagpapalipas ng maghapon. Nagbabasa lamang ako ng dyaryo o di kaya ay mga libro ni Pilar. Napakapayapa ng aking pakiramdam. Pakiwari ko'y nasa tabi ko lang ang aking asawa at tila kami nagpapalipas lang ng oras sa hardin. Yun ang nakatulong sa akin para unti-unting matanggap ang mga nangyari. Bukod pa ito sa mga anak kong paulit-ulit na pinapaalala sa akin na wala na ang aking asawa. Napakalamig naman ng umaga. Malamig nga ba talaga? Baka dahil wala ka na, Pilar, para ipagtimpla ako ng kape. Paano mo ba tinitimpla ang kape ko, Pilar? Hindi mo man lang naituro sa akin. Tsaka, saan mo ba nilalagay yung kape natin? Parang ang daming garapon dito na puro mukhang kape ang laman. Pa?
Asan ka? Dito anak. Good morning pa. Pinuntahan kita sa kwarto mo. Wala ka. Nandito ka pala sa kusina. Bakit? Anong kailangan mo? Anong gagawin mo pa? Ako? Bakit kayo nandito sa kusina? May hinahanap ba kayo? Nakabukas yung mga cabinet eh. Hinahanap ko yung kape. Sige pa, ako na. Maupo na lang kayo. Ikaw na. Nagtimpla na ako kanina ng kape, kaya ako na magtitimpla para sa inyo. Buka na. Upo na pa. Sige. Lalagyan ko pa ng asukal pa. Bay, siyempre. Wala ka pang diabetes. Mas mukha ka pang may diabetes kaysa sa akin eh. Grabe ka naman ba? Talihan mo na magtimpla. Opo, eto na po. Kuya, saan ko lalagay itong mga to? Ano yan, Bert? Ay, andyan pala kayo. Sabi ko, saan ko lalagay itong mga to, itong mga kahon? Ano yan, mga libro? Oo. Ano naman? Oo. E di kung saan mo nilagay yung iba pa. Teka, sandali. Ano yan? Ito pa, mga libro. Kanino yan? Kay Pilar? Opo, kay mama. At saan mo dadalhin yan? Nakalagay yan sa lagayan niya ng libro, di ba? Ba't pinapakailaman mo? Nililigpit ko lang po pa ng maayos. Naliligpit? Baka gusto mong ikaw ang ligpitin ko. Sino may sabing pakailaman mo mga gamit ng asawa ko, ha? Kuya, Bernard. si kuya po. Pa, nililinis na namin ni Albert yung bahay para hindi na rin masira yung mga gamit na maiiwan. Lalo na yung mga gamit ni Mama. Anong pinagsasabi mo, Bernard? Anong gamit na maiiwan? Siyempre, titira na kayo sa akin eh. Sa katapusan ng linggo, lilipat ka na sa Anak bahay nang, na. sinong may sabing aalis ako sa pamamahay ko, ha? Sino? Pa naman, wala na si Mama. Hindi pwedeng kayo na lang yung maiwan mag-isa dito. Sinong titingin sa inyo? Paano kung sa inyo naman may mangyaring masama? Tapos mag-isa kayo, edi wala na. Hoy, Bernard. Matagal na kaming naiwan ni Pilar na kaming dalawa lang at kinaya naming mamuhay nang wala kayo. Pa, dalawa kayo ni Mama noon. Pero iba na kasi yung sitwasyon ngayon. Wala na si Mama. Tigil-tigilan mo nga kakasabi na wala na ang asawa ko. Kasi yun naman yung totoo pa. Kayo na lang ang mag-isa dito sa bahay. Hindi tama yun. Ang layo yun sa mga bahay namin ni Albert. Mas makakabuti sa inyo kung sa akin na kayo tumira. Sino ka ba para magdesisyon para sa akin, ha? Kayo-kayo lang magkakapatid ang nag-uusap. Hindi nyo man lang ako tinanong kung anong gusto ko. Hindi na kasi mahalaga kung anong gusto nyo pa eh. Ang mas mahalaga kung anong makakabuti sa inyo. At yun ay tumira sa bahay namin. Para may kasama kayo. Tsaka para nababantayan ko kayo. Ayoko nga sabi! Ayoko! Hindi ako aalis ng bahay na to. Dito kami nakatira ni Pilar. Kaya mananatili ako rito hanggang sa ako naman ang malagutan ng hininga. Pa naman, huwag naman kayong Kahit ganyan. ano pang gawin nyo, hindi magbabago isip ko. Ang mabuti pa, mga sarili nyo na lang ang iimpake nyo at magsilayas na kayo. Hindi naman kayo dito nakatire. Trespassing na nga kayo. Nangingialam pa kayo sa buhay ng may buhay. Dalawang araw lang kitang hindi nadalaw dito sa sementeryo eh. Sandamakmak na agad ang dahon at alikabok sa puntod mo. Pasensya na, ngayon lang ako nakadalaw ha. Yung mga anak mo kasing lalaki nasa bahay. Ilang araw na. Yung mga kutong lupang yon, ayaw kong tantanan. Gusto ba namang paalisin ako sa bahay natin? Hindi yun, nabulyawang ko tuloy. Kasi hindi ako papayag na ilayo nila ako sa iyo. Pangako ko naman sa iyo, di ba? Hindi kita iiwan. Kung nasaan ka, naroon rin ako. Kaya kung nariyan ka na sa langit, asahan mo. Susunod na rin ako. Kaunting hintay na lang, Pilar, ha?
kang mag-alala at gagawan ko ng paraan mapabilis ang muli nating pagkikita. Tony, hindi ko maikakaila na mapalad ako at nariyan ang aking mga anak para alalayan ako buhat nang mawala si Pilar. Ilang beses sa isang linggo sila akong umuwi sa bahay na kanilang kinalakihan. Hindi sila nagkulang sa pag-aasikaso sa akin. Panay pa nga ang kanilang pangungumbinsi na sumama na ako sa isa sa kanila. Alam kong yun ang nararapat na gawin ko. Pero hindi ko kaya. Ayokong iwan ang tahanang ipinundar namin ni Pilar. At higit sa lahat, ayokong mapalayo kung saan nakahimlay ang aking asawa. Sino na lang ang maglilinis at magdadala ng bulaklak sa kanyang puntod? Kaya nagmatigas ako sa kabila ng pamimilit ng aking mga anak. Namuhay ako na mag-isa. Naging mahirap yung mga sumunod na buwan, lalo't sanay ako na may asawang nag-aasikaso sa akin. Hanggang sa lumipas ang higit 1 taon, tila dininig ng Diyos ang aking panalangin. Ano ba naman to? Wala nang mapanood ng maayos sa telebisyon. Ang buhay to. Masama na nga ang pakiramdam ko. Di pa ako makapagpahinga na maayos. Kung hindi tawag ng tawag to mga ulupong na to, susugod naman dito ng walang pasabi. Teka nga. Pag itong pinto talaga hindi mo binuksan si Sir... Oo, ano? Kapag hindi ko binuksan, ano? Sisirahin mo pintuan ko? Hindi Kakasabi mo lang, sisirahin mo pintuan ko eh. joke lang yun. Joke daw. Bakit ka ba nandito, Albert, ha? Pinapasundo ka ni Ate Jacqueline. Nakaschedule ka ng check-up Check up. Dun sa malaking ospital na sinasabi ni ate. Nabasa nyo naman sa GC natin, di ba? GC? Anong GC? Yung group chat pa. Online. Dapat tayong nandun Yun ba yun? Di ba sabi ni ate, pasusundo ka niya? Kaya ito na ako. Dala ko yung kotse ni Kuya Bernard. Ayoko. Umalis ka na. Pa, tinan nyo nga yung itsura nyo. Nangangayayat na kayo Ang pangit na ng kutis nyo. Tas masakit kamo yung likod nyo. Nako, pihado. Sakit sa bato yan. Kung ano naman to, ako nang bahala sa sarili ko. Sige na, umalis ka na. Pa, hindi pwede. Kailangan madala kayo sa ospital para malaman natin kung ano talagang sakit nyo. Isang araw lang naman to May nakausap ng doktor si ate. Isang bagsakan lahat ng tests. Tapos pag nalaman natin kung ano yung sakit nyo, bibili tayo ng gamot. Tapos ihatid ko rin kayo pa uwi dito. Albert, ayoko nga. Nanlalata ako. Wala akong enerhiya para bumiyahe ng pagkalayo-layo papunta doon. Kung kinakailangan ko kayong patulugin para madala kayo sa ospital, gagawin ko. At paano mo gagawin yon? Di hatawin ko yung batok nyo. Mapak! Ganun. Mga ganun pa, gaya ng sa pelikula. Paulo. Gagawin ko talaga pa. Tapos bubuhatin ko kayo at ipapasok ko kayo sa compartment ng kotse. Alam mo ikaw, puro ka talaga kalokohan. So tingin mo ba Alam kong pipilitin ka rin niya magpatingin sa doktor. Alam kong hindi papayag si mama na may mangyari sa yung masama. Kaya nagmamakawa ko pa. Alang-alang kay mama. Sumama ka na sa akin sa ospital. Sige, sandali magbibihis lang ako. Saka lang maghintay sa labas. Opo. Ano ho, Dok? Pakiulit ho yung sinabi nyo. Pancreatic cancer? Dok, pancreatic cancer yung sakit ni Papa, hindi kidney disease. Kala ko rin sakit sa bato Kasi nananakit yung likod mo pa, di ba?
Well, initial findings pa lang to, ha? Pero looking at the scans, mukhang ganun ang case natin kay sir. Pero syempre, we have to wait for the biopsy, then staging, then saka natin pag-usapan yung treatment na gagawin. But definitely, it's the pancreas, yung lapay na tinatawag. Okay, so mga kailan po namin malalaman yung pinaka-final na diagnosis? Oo nga, para maumpisa na natin yung gamutan. Tsaka baka pwedeng iparush yung resulta ng biopsy. Kahit mag-extrang bayad kami, okay lang daw. Pa? Pa, ayos ka lang? Ba't natatawa si Papa? Pa, Sir, is everything alright? Pasensya na ho. Pasensya na. Dok, hindi nyo lang alam kung gaano nyo ako napasaya sa binalita nyo. Uy, pa naman. ano yun? Dahil sa wakas, tininig na ng Diyos sa mga dasal ko. Tagal kong iniisip paano mapapadali ang oras ko. Hindi ko naman pwedeng tudasin yung sarili ko at piyak na di ako makakaakyat kay Pilar sa langit. Kaya ayos na sa akin ang kanser. Doc, huwag niyo na lang hong intindihin yung bata. Tapos na ba tayo? Mauna na ako. Sir? Teka, saan ka pupunta? Gusto ko nang umuwi. Doc, sandali lang ho. Okay. Pa naman! Nababaliw na ba kayo? Hindi to biro Kailangan niyong magpagamot. Cancer ang pinag-uusapan natin dito pa. Delikado, nakakamatay. Tapos magbibiro kayo ng ganyan? Pa, bumalik kayo dito. Saan kayo pupunta? Ano ba nangyayari sa inyo pa? Naintindihan niyo ba yung sitwasyon? May sakit kayo pa? Seryosohin mo naman kami. Wala na. Nalo ko na. Uy, binayara ba natin si Doc? Ay, teka lang. Bernard, si Papa, sundan niyo nga. Pa! Ayun. Ay, Doc. Tony, alam kong hindi ito maintindihan ng ilan sa inyong mga tagapakinig. Pero ang pagkakaroon ko ng karamdaman, ang hudyat na malapit na rin akong pumanaw. At kapag nangyari yun, muli ko nang makakasama ang aking asawang si Pilar. Dahil sa totoo lang, nawala na talaga ako ng saysay para mabuhay pa. Alam kong nariyan ang aking mga anak, pero tapos na ang obligasyon ko sa kanila. May mga sarili na silang buhay, hindi na nila ako kailangan. Tony, hindi pa rin nababawasan ang matinding pangungulila ko kay Pilar. Katunayan, lalo pa nga itong tumitindi sa paglipas ng panahon. Tony, gusto ko na sanang tahimik na indahin ang aking karamdaman. Kaya lang nagkaroon na naman ng panibagong dahilan ng mga anak ko para mangulit sa akin. Lalo na ang panganay kong si Jacqueline na dumalas na ang pag-uwi sa Pilipinas mula Amerika. Mula nang malaman namin ang aking sakit, lagi na nila akong dinadala sa ospital. Kung sino-sinong doktor na ang kanilang kinakausap at sumailalim ako sa samot-saring pagsusuri. Nakailang ospital pa nga kami. Kahahanap ni na Jacqueline ng iba't ibang opinyon. Bukod doon ay kumuha rin sila ng kasambahay na maaaring magbantay sa akin. 70 anyos na ako noon at talagang nakakapagod ang mga pinagagawa nila sa akin. Samantalang hindi naman yun ang aking kagustuhan. Bakit mo ba pinipilit na pa-operahan agad si Papa? Bakit ikaw bukong bibig mo yung chemotherapy? Mas maraming namamatay doon. Wala siya. Bernard, fake news yan. Maraming gumagaling sa chemotherapy. Maraming gumagaling, marami ring namamatay. Hindi dahil sa chemotherapy yon, kundi dahil sa mismong cancer. Ano ka ba?
Sino ba yung maingay na yon? Gusto mo kasi madalian. Oo naman, gusto mo yung mamahalin. Mamahalin? Pinagsasasabi mo? Hindi rin biro ang presyo ng operasyon. Baka akala mo. Hoy! Iba! Ano ba naman kayo? Ang aga-aga daig nyo pa mga manok na putak ng putak. Kita nang natutulog pa ako eh. Sorry pa. Eto kasing isa niyong anak. Gusto maging bobo. Ano? Teka, ano bang ginagawa nyo dito sa pamamahay ko ha? Bakit nandito na naman kayo? Alam nyo dapat talaga palitan ko na yung kandado ng mga pintuan dito sa bahay. Nang hindi kayo basta-basta nakakapasok. Pa, yan ang wag na wag niyong gagawin. Ngayon nyo kami mas kailangan. Oo nga pa. Lalo na't kailangan yung sumailalim sa gamutan. Pa, mamaya pupunta tayo ulit sa ospital ha. Ibang doktor naman ang kakausapin natin. Yung espesyalista na. Sa tingin ko kasi chemotherapy o kaya radiation ang tamang gawin para sa inyo eh. Na hindi ko naman silang ayunan pa. Sa tingin ko, dapat ipatanggal na lang natin yung mismong tumor. O kaya, yung lapay mo, alisin na. O tapos ano? Habang buhay iinom si Papa ng pagkamahal-mahal na gamot, pamalit dun sa lapay niya. O kung yun naman yun dapat. Alam mo ikaw, pinagbibintangan mo kung gusto ko mahal-mahal. Ikaw tong mas malaking gastos ang gustong gawin. Hindi, ang sa akin lang naman, kung pwede naman kasing operahan, ba't di na lang operahan? Ganun lang naman kasimple yun eh. Walang simple sa operasyon, Bernard. Ang daming clearance ang kailangan makuha ni Papa bago mapa-opera. Kala mo ba ganun-ganun lang yun? Pag sinabing operahan o operahan agad si Papa? Pues mali ka nang iniisip. Mas delikado pa ang operasyon kung tutuusin. Tapos yung chemotherapy, hindi delikado. Kung para sa gusto mo, hindi. Rose, maniwala ako sa'yo. Hindi mo kailangan maniwala. Ako ang masusunod. O dahil ikaw yung gagastos. Dahil ako ang panganay. O ngayon mo pa iiralin yan. Magsitigil nga kayong dalawa. Tigil! Bakit nyo ba pinagtatalunan ng tungkol sa pagpapagamot ko, ha? Sino bang may sabi sa inyo magpapagamot ako? Ano pa? Hindi ako magpapagamot. Hindi na ako babalik sa ospital kahit kailan. Ano na naman yan? Ayoko ng operasyon, ayokong uminom ng kahit na ano. Ayokong makakita ng nurse o doktor. Oh my God. Ano ba yan? Ano ba nangyayari sa inyo? Bakit kayo ganyan? Ang dami-dami dyan tulad nyo na may cancer pero walang pera pang pagamot. Pero ikaw na may mga anak na handang gawin ng lahat para humaba yung buhay mo, tatanggihan mo. Gusto mo bang mamatay pa? Kasi gano'n na mangyayari sa'yo pag panay ang pag-iinarte nyo. Ganun na nga. Buti naman at naunawaan mo rin sa wakas. Kala ko kailangan ko pang sabihin ng diretso sa inyo na, mga anak, gusto ko nang mamatay. Dahil yun ang matagal ko nang hinihintay, Bernard. Mula nang iwan ako ng asawa ko, araw-araw ko nang pinapanalangin na sana kunin na rin ako ng Diyos. Ilang taon na ako nag-iisa. Kaya sana, hayaan niyo ako mag-isa. At pangako, hindi kayo mamumroblema sa akin. Tahimik lang akong mauupos. Pa, wag naman po kayong ganyan. Alam namin na mimiss nyo na si Mama. Pero hindi tamang itulak nyo yung sarili nyo papunta sa hukay. Tapos ang gusto nyo pa, panoorin na lang namin kayo. Hindi pwede yun pa. Hindi nyo kami pinalaking ganun. At sa totoo lang, nasasaktan na kami sa ginagawa nyo eh. Oo, matatanda na kami pero ayaw naman namin mawala ng magulang. Sobra kami nasaktan sa pagkawala ni Mama. At ganun din ang mararamdaman namin pag pati ikaw nawala rin. Ayos lang ba sa inyo yun? Ang masaktan na naman kami? Jacqueline, matanda na ako. Alam niyo namang hindi rin naman ako magtatagal. Kay may sakit man o wala, di ba? Pero wag niyo naman kaming pagkaitan ng pagkakataon makasama pa kayo. Kasi nangako kami kay Mama eh. Nangako rin kami kay Mama noon na aalagaan namin kayo at poprotektahan. At tutuparin namin ang pangakong yon pa. Dahil hindi lang si Mama ang nagmamahal sa inyo. Tony, aaminin ko, nakaramdam ako ng awa sa aking mga anak. Nakita ko sa kanilang mga mata ang determinasyong labanan ang aking karamdaman. Nagpapasalamat ako sa Diyos
At lumaking mabubuting tao sina Jacqueline, Bernard at Albert. Sila ang patunay kung gaano rin kabuting ina si Pilar ko. Dahil si Pilar naman ang talagang nag-aruga sa kanila habang abala ako sa paghahanap buhay noon. Kaya naman napapahayag din nila akong sumailalim sa gamutan. Hindi ito bukal sa aking kalooban, pero sige na lang. Para lang mapagbigyan ko kahit sa huling pagkakataon ang mga anak namin ni Pilar. Tutal wala namang garantiya na gagaling ako. Ano't ano pa man ay ang plano ng Diyos pa rin ang siyang matutupad. Sir, ayos na ho yung hinanda kong agahan para sa inyo. Ayos na. Sige na, hayaan mo na ako dito. Gawin mo na yung mga gagawin mo. Ay, sige ho. Good morning pa. Ay pa! Ay, hello po Ate Jacqueline, Kuya Albert. May pagkain na si Papa? Ay, opo. Sige, salamat. Ay, kayo po, mag-aagahan din po? Ay hindi na. Tapos na kami. Ay, sige po. Napadalaw kayo. Pa, meron kaming good news ni Albert. Oo pa. Ano yun? Nakakuha kami ng clearance mula sa mga doktor mo. Pwede ka na raw bumiyahe. Yun. Bumiyahe. Lagi naman akong bumabiyahe ah. Kailangan ba ng pahintulot ng doktor ang pagsakay ko ng sasakyan? Hindi pa. Hindi biyaheng sasakyan. Biyaheng eroplano. Aeroplano? Ito po, oh. Oh, nandito sa envelope. Ano yan? Ito yung travel documents. Passport nyo. Passport ko. Aba, paano napunta sa'yo yung passport ko? Saan mo nakuha yan? Doon po sa mga gamit ni Mama. Ba't kinuha mo yan ng walang pahintulot ko? Kasi nga, kailangan ko to para asikasuhin yung mga travel documents nyo. Ilang buwan kong trinabaho to pa. Mula nung malaman namin yung diagnosis nyo. Ngayon, visa na lang ang kailangan nating gawin ng... Sandali. Hindi ko maintindihan yung sinasabi mo. Ano na naman bang binabalak mo ha? Pa, dadalhin kita sa Amerika. Ano ka mo? Magpapa-second opinion tayo sa Amerika. Pero bukod doon, syempre, ipapasyal kita. Sa Bay Area kami nakatira pa eh. Malapit sa dagat. Naku, magugustuhan mo doon. At para makasama mo rin yung dalawa mong apo sa akin. Sanggol pa sila nung huli mo silang makita, di ba? At naisip ko pa, hindi lang bakasyon ang gagawin nyo. Sa tingin ko, dapat doon na kayo tumira sa akin. Pwedeng-pwede kong gawa ng paraan yun. Para Jacqueline, Sandali lang ha. Gusto mo kong dalhin sa Amerika? Tama? Gusto mong mapalayo ako sa bahay namin ng asawa ko? Pa, napag-usapan na namin magkakapatid na ito ang pinaka makakabuti sa'yo. Yung asawa ni ate, maraming pera yun. Kayang-kaya kang ipagamot nun pag nasa Amerika ka na. Si Henry actually ang nagsuggest pa. Isama na raw kita doon para hindi na ako maganda o gaga magparaon at parito sa Pinas. Pangako, hindi kita pababayaan. Ako ang bahala sa lahat. Jacqueline, hindi mo man lang ba naisip na tanungin ako kung pahig ako sa gusto mong mangyari? Pinagbigyan ko na kayong ipagamot ako, di ba? Pero ang dalhin pa ako kung saan-saan, yan ang hindi ako makakapayag. Pag dinala mo ako sa Amerika, para mo na rin akong inilayo sa asawa ko, sa nanay nyo. Malapit lang dito ang pinaghihimlayan ni Pilar. Ang mabisita na lamang siyang nagbibigay sa akin ng lakas sa araw-araw. Tapos yun sisirain nyo pa. Pa, teka kumalpa ka lang Kapag muna. umalis ako dito, sinong dadalaw kay Pilar? Sino maglilinis ng puntod niya? Andito naman kami sa Pinas pa. Tsaka si Kuya Bernard. Kailan nyo dinalaw ang puntod ni Pilar? Sige nga. Kailan? Tuwing undas? Babay, wag na. Di bali na lang. Dito na lang ako. Hindi ko iiwan ang asawa ko. Akin na yung pasaporte ko. Pa naman! Pa! Wag! Pinunit yung... Ay. Ayan. Para hindi na tayo magtalo pa. Wala na akong pasaporte. Kaya hindi nyo na ako madadala sa Amerika o kung saang manlupalop ng mundo.
Bahala na mga tiyong dahon ng puntod mo, Pilar. Pati mga kapitbahay mo, dinamay ko na rin. Kawawa naman eh. Teka, makaupo na nga. Pasensya ka na, Pilar, at nakakaaway ko ang mga anak mo, ha? Kasalanan din naman kasi nila. Sila lang kung tutuusin ang pumipigil sa muli nating pagkikita. Di kasi nila naiintindihan ang nararamdaman ko. Ikaw ang buhay ko, Pilar. At mula nang nawala ka, nawala na rin ang saysay ang pananatili ko rito. Kaya mo, ha? Ramdam ko namang hindi na ako gagaling eh. Narinig ko sabi ng doktor nung nakaraan nagiging agresibo daw yung cancer ko. Ramdamata nilang nagmamadali na ako, no? Kaya, alam mo na, Pilar, ha? Konting panahon na lang ang hihintayin mo. Konti na lang. Susundan na kita dyan sa iyong kinaroroonan. Mahal na mahal kita, Pilar. Mula noon hanggang sa magpasawalang hanggan. Tony, hindi na nga matutuloy ang plano ni Jacqueline para sa akin. Humingi naman ako ng dispensa at nawala ng saysay ang kanyang pagod sa paglalakad ng mga papeles. Nagkasundo na lamang kami na ituloy na lamang ang gamutan ko sa isang malaking ospital sa Maynila. Huwag niyo sanang masamain ang mga desisyon ko. Uulitin ko, nagpapasalamat ako sa kabutihan ng aking mga anak. Alam kong mapalad ako't ginagawa nila ang lahat para ako'y gumaling. Pero sana, nauunawaan niyo rin na ang puso't isipan ko ay wala na sa mundong ito. Masaya na ako sa naging buhay ko. Wala na akong nais pang gawin o puntahan. Tony, pakiramdam ko'y nagawa ko na ang misyong iniata sa akin ng Diyos. Kaya handa na akong makasama muli ang pinakamamahal kong asawa. Hanggang dito na lang at salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sumasa puso, Hener. Sumasa puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso.